Paramdam na kayo. Asan na? O ito naman pag-usapan natin mga kababayan, masyado tayong nasarapan dyan. Siyempre pag-usapan naman natin itong si Abalos. Siyempre, number 1 sa inyo yan. Pakinggan natin yung sinabi ni Abalos mga kababayan. Baka naman ayaw niyong pakinggan samahan na natin kung ano yung plano ni Abalos na taga-labas daw. Diba? Teka lang, GP. Doon tayo sa punta natin doon. Ito yun. Abalos at damay sa prinsipyo na Benher Abalos, arami pa kapita kay Benher Abalos. Magandang hapon, Ilocos! Pindot na. Mabuhay ang alyansa! Ako po si Benher Abalos, isang abogado. Dati po akong mayor ng Mandaluyong. Ang amin pong lugar ay napakaliit. Sa amin po yung mental hospital. Kaya ang tanong sa amin, tigaloob ka ba o tigalabas? Pero, pinalago namin ito. Hanggang sa naging economic tiger city kami ng buong Metro Manila. Binigay po ito ng Malacanang. At pagkatapos, isa lang hiningi ko sa mga negosyante, isa lang. Trabaho para sa tao. At pagkatapos noon, tinarget namin ang pabahay sa release ng tren, magmula San Juan River hanggang Pasig River. 2,000 tao. Hindi na ho informal settler. Lahat may titulo na. At ito, may habol ko lang din mga kababayan. Nung kami ay natira sa Mandaluyong, malalapitan nyo talaga itong si Abalos. Hindi siya pinagmamalaki ko ito, hindi siya talagang pinopromote ko siya dahil nga na-experience namin na kami ay lumapit dito at yung mga kapitbahay namin nagpo-pro bono ito, mga kababayan. Talagang hindi ito naniningil. Wala siyang sinisingil na kahit 5. Hindi pa siya hindi pa siya kandidato mga kababayan, tatay niya pa lang. Pero maaasahan mo to, si Abalos, si Benhur, na kapag mayroong pong kaso na alam naman niya talaga na wala kang kasalanan at wala kang pera, pro bono ka neto. Ibig sabihin, libre, mga kababayan, tutulungan ka neto. Kaya alam ko, si Abalos, kasangga ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ano ang katibayan? Mga kababayan, ito, si Abalos, ang isa lang naman doon sa mga may utak ng nung nahuli po si Police Master Sergeant Mayo. 'Di ba? Kaya nga po, ang usapin na 'yan lumawig hanggang napunta po sa Quadcom. At the same time, mga ka-GPnatics, talagang aasahan natin itong si Abalos. Bakit? Ipinakita niya yung paghuli dito kay Kibuloy. Although wala siya sa scene, pero sino ang DILG during that time? Si Abalos ang nag-utos dito kay General Torre para hulihin itong si Kibuloy at huwag tantanan. Ituloy ang pabahay namin. Sunod-sunod ang mga programa. Number 1 sa nutrisyon, child-friendly, United Nations awardee, lahat na po. At lahat po yan, iaambag ko dito po kung manalo tayo sa Senado. At pagkatapos, naging senador tayo. Pagkatapos ito'y naging DILG secretary tayo. O hindi ka pa naging senador ka ba dati? Hindi pa naman ata. Naging senador daw tayo. Baka mali ata siya doon. Eto na, ang assignment ko, hulihin at tugisin, isa-isa. Number 1, si Congressman Arnie Teves, na kanyang pumatay si Governor Digamo. Sumunod si Alice Goo. At ang pinakahuli, si Pastor Apollo Kibuloy. Mga kasama, hindi lamang galing at husay ang kailangan. Kung kailangan tumayo mag-isa, tumayo ka. At kailangan mong tapang na gumawa ng desisyon. At higit sa lahat, ang pusong magmahal sa kapwa-tao. Yan po ang ating iambag sa inyong lahat. At bago ko matapos, isuti nati aking ama, si Ben Abalos po, 90 years old.
Siya po, ang kanyang lolo ay tiga San Vicente, Ilocos at nagpunta po sa Pangasinan. Ang buong pamilya ko nandun at isa dito ang isunati, aking anak si Charlene. Charlene, Medyo hindi siya marunong, no? Parang ako lang kung magsalita tumayo ka. Ikakasal na po siya Dapat isunati. at ang mapapangasawa niya tiga dito sa Vigan, sila George Fillard po. No? So, may dugo kami Ilocano, mag-aasawa na Ilocano. Sana po mahalin niyo rin ako bilang Ilocano. At higit sa lahat, ang mga Ilocano ay masipag. Pinapangalan ng edukasyon at hindi lamang yun, very clannish pamilya. Sana po, kaya kami nandito ngayon dahil ito baluarte ng ating Pangulo. Nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sana Ilocos, ampunin nyo ang buong pamilya ng alyansa. Iboto natin sila lahat. Mabuhay kayo! Mabuhay ang alyansa! Ayan. Hindi ko